Ang dami naming nakuha na bildat sa ilog at ang lalaki pa nila. Umalis pala muna ako sa bundok ng Tralala para makapaghanap ng bildat. Sapa lang kasi ang meron kami sa bundok, wala kaming ilog na katulad nito. Dito pala sa pagkukuhanan namin ng bildat ay hindi masyadong umaagos ang tubig. Medyo malayo rin pala to sa Kabihasnan kaya siguradong malinis ang pagkukuhanan namin na to. Marami din daw linta dito dati pero ngayon wala na. Siguro dahil inagos na rin ang tubig. Nagsimula na muna akong magkapa dito lang muna sa may gilid. Madali lang naman siya hanapin kasi puro putik talaga yung ilalim niya kaya kapag meron kang nakapa na medyo matigas, bildat na yon. At saka hindi rin siya masyadong nakalubog ng sobra sa putik. Apat pala kami ngayon na nangunguha ng bildat, kasama ko yung pinsan ko, kapatid ko, at saka yung asawa ko. Nakakuha na rin daw pala sila dito dati at marami nga daw linta nung kumuha sila noon. Kasama pa nga daw nila dati yung kapatid ko na babae, yun daw ang dinikitan ng linta noon. Sa hita daw ng kapatid ko dumikit. Akala ko talaga hanggang tuhod lang yung pagkukuhanan namin. Hindi ko naman akalain na abot pala hanggang sa liig. Medyo alangan lang ako na maglubog kasi nai-imagine ko baka may magdikit sa akin na linta. Pero awa ng Diyos hanggang sa matapos kami wala naman. Kapag sobrang lalim na at hindi ko na maabot ng kamay ko, pa ako na ang ginagamit ko na pangkapa. Mas marami kami nakukuha dito lang sa may tabi, sa may ilalim ng mga damo. Binibiro ko pa nga dito yung pinsan ko. Meron kasi ako naapaka na sobrang laki. Sabi ko sa kanya, tulungan niya akong magbuhat. Sabi niya sa akin, bato daw yon, hindi daw bilda. Mas marami talaga kami nakukuha kapag dito lang sa gilid at saka mas malalaki pa. Natatakot kaming pumunta dun sa may gilid ng kawayan kasi baka doon merong ahas sa ilalim. At saka nakakatakot din talaga yung itsura niya. Minsan, nilulubog ko na rin pati yung ulo ko kasi nahihirapan ako mag-abot. Kung mapapansin nyo, walang kabahay-bahay yung nasa likod ko. Ganyang kalayo yung nilakad namin papunta dito. Halos mapuno din pala namin ng isang fishnet bago kami umuwi. Medyo maaga pa rin naman ng mga oras na to, kaya lang nag-aaya na kasing umuwi yung kapatid ko kasi medyo malayo pa rin yung lalakarin namin pa uwi. Dito ko na rin pala siya hinugasan sa ilog para malinis na bago namin siya iuwi. Pagkarating nga namin dito sa bahay, nilagay na muna namin siya dito sa maliit na batya. Meron pa daw talagang mas malaki dito, sabi ni mama, pero para sa akin, malalaki na talaga to. Mga kasing laki daw ng plato, ganun daw siya kalaki, sabi ni mama. Meron din pala kaming mga maliliit na nakuha, kaya inuwi na rin namin. Ang gagawin namin dito, ilalagay namin sa fish pond ni papa dito sa bahay. Meron din pala kaming inuwi dito na maliliit na tulya. Isasama na rin namin tong ilalagay sa fish pond ni papa. Nilagyan na rin pala nila to dati ng bildat. Siguro mga isang buwan na ang nakalipas. Ewan ko lang kung nagsilakihan na yon. Hindi pa kasi namin to nasusubukan na kapaan. Lalagyan ko pala muna to ng tubig at ibababad ko siya sa loob ng isang araw para naman lumabas yung mga kinain niya na putik. At ganito naman na yung itsura niya pagkalipas ng isang araw. Mukhang marami siyang nailabas na putik. 3 beses ko pala siyang hinugasan dito para siguradong malinis. Ito na pala ang magiging ulam namin ngayong hapunan. Pagkatapos ko nga siyang hugasan dito, inilagay ko na rin siya sa may kawali. Ang gagawin ko palang luto dito ay ipiprito ko mamaya at lalagyan ko ng crispy fry. Ilalaga ko pala siya dito para bumuka siya at para na rin mas madali kong matanggal yung mga laman niya. Ibababad ko pa sana to sa Sprite kaya lang nakalimutan kong bumili. Hinanda ko na rin pala dito yung mga ricado habang hinihintay ko na malaga yung bildat. Naglagay lang ako dito ng bawang, sibuyas, crispy fry at saka 2 pirasong itlog. Naglagay rin pala ako dito ng harina at pagkatapos hinalo-halo ko lang siya. Binalikan ko na rin pala yung nilalaga ako dito at pagtingin ko nakabuka na siya. Tinulungan na ako ng mga kapatid ko dito na tanggalin yung mga laman sa shell niya. At talaga namang nakakatuwa kasi ang lalaki ng mga laman niya. At pagkatapos nga nito, ginayat na ng kapatid ko ng pino. Pasensya na pala kayo sa tadtaran namin. Marami na kasing pinagdaanan niyan. Nilagay na rin namin siya dito sa tinimpla namin kanina na crispy fry. Naglagay rin pala kami dito ng kaunting asukal at saka kaunting asin. Hindi ko lang naipakita. Hinalo-halo ko na lang din siya dito para kumalat yung kanyang mga pampalasa. Sinalang ko na rin pala siya pagkatapos. Kunti lang ang nilalagay ko sa kawali para mas madaling maluto at para mas madali siyang ibaliktad mamaya. Alalay lang din dapat sa apoy para hindi siya agad masunog. Pangit lang talaga tingnan yung itsura niya pero nung naluto na to, napakasarap naman. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa luto na to pero mahilig kaming mag-ulam ng ganito. Hindi rin siya masyadong matakaw sa mantika kapag niluto. Mukhang mapaparami na naman ang kain ko nito ngayong gabi. Nagda-diet pa naman ako. Mas masarap sana kapag ketchup ang pagsasawsawan. Kaya lang, toyo lang kasi ang meron kami ngayon. O siya, halika na, kain na tayo. So yun lang. Thank you for watching!